John chapter 17, verses 6 to 11. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee. And they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Ito po ang kasunod na serye ng ating pag-aaral sa mga sessions na ituturo natin sa mga Bible studies. At sa pagkakataong ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang kaparaanan ng pagtuturo na yung mga bagong believers, bagong tumanggap sa Panginoon Jesucristo, ay matuto kung papaano manalangin. Natalakay po natin kung papaanong ang ninanais ng Panginoon na merong isang lihim na dako kung saan tayo dapat manalangin, at ganun din naman ang laman ng ating puso ay ating ibubulalas sa Panginoon, ipagkakaloob sa Kanya, at nang sa ganon, yung ating mga bitin, yung ating mga pangangailangan o suliranin kaya ay pwede nating dalhin sa Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo sa mga talatang ating binasa, ang salita ng Diyos ay pinagkatiwala sa mga apostol. Kinakausap niya mga apostol kung paanong tayo po, kayo na nandyan sa inyong mga Bible study group, ay pinagkalooban ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Malinaw pong makikita natin dito, nakilala natin ang Panginoon Jesucristo, nakilala natin ang kanyang pangalan, natutunan natin ang kaparaanan ng kanyang kaligtasan, at alam po ninyo, napakahalaga ng pananalangin. Hindi po ito parang magic, no? Kundi ito'y pagpupulalas ng ating damdamin doon sa makapangyarihang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga pangangailangan. Alam po ninyo, ang sinabi ng salita ng Diyos, ang Ama ay pinagkaloob ang mga tatanggap sa Panginoong Jesucristo. At tayo ay tinangkin ng Panginoon, tinanggap tayo sa kakarihan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang panalangin ay napakahalaga. Ang ginagawa po natin kapag nananalangin ay kinakailangan ang ating kaisipan ay iugnay natin sa Panginoon, ang banal na Espiritu na nanahan sa atin, kagaya po ng nakasulat, ipapadala niya ang banal na Espiritu, ang comforter, at ang siyang magbibigay sa atin ng ating mga pananalita para iusal sa Panginoon. At kung minsan, kahit walang mga pananalita, nakikipag-ugnayan ng Espiritu natin sa Espiritu ng Diyos at ating na ipagkakaloob sa Kanya ang ating mga bigatin. Kapag nanalangin po, kadalasan ay ang kamay ay itinitiklop na ganito. Papansinin niyo po na
yung thumb ay kung minsan ididikit natin sa ating dibdib. Sa pananalangin po ay kinakailangan ilapit natin yung mga malapit sa ating puso. Sino yon? Yan ang ating mga anak, ang ating kabiyak, mga mahal sa buhay. Minamahal, malapit sa puso. At kung mapapansin po ninyo, itong hintuturo. Kapag tayo nananalangin, pwede po nating ilapit sa Panginoon, idulog sa Panginoon, yung lahat ng nagtuturo. Lalong-lalo na yung mga nagtuturo sa salita ng Diyos. Sila po ay nangangailangan ng panalangin dahil yun pong kanilang ginagawang importante. May pakayag ng Ebanghelyo, may turo ang salita ng Diyos sa mas marami. Kaya kinakailangan po natin silang ipanalangin. Makikita po ninyo ang ating kamay, yung gitna. Mapapansin po natin na ito'y pinakamataas dyan. So sa ating pananalangin, pwede po nating ilapit sa Panginoon yung mga nanunungkulan. Sisimulan natin yan doon sa barangay level hanggang doon sa Pangulo. Pwede po nating ilapit sila para ang ating bansa ay maging mapayapa. Tutulungan sana sila ng Panginoon at ang ating panalangin na maging matuwid ang kanilang pamumuno sa ating gobyerno. Kailangan po natin silang ipanalangin. At mapapansin po ninyo yung ring finger na kung saan sinusuot ang singsing. Ito po yung parang mahina sa mga naunang mga daliri. So mayroong mga mahihinang mga nilalang na nasa ospital, mahihina dahil po sila ay nadaganan ng maraming problema, mahina dahil po doon sa takot sa kanilang mga kapwa-tao kaya sila nanghihina. Kaya nga, dapat natin silang ipanalangin. Yung may karamdaman, yung pinanghihinaan ng loob, halimbawa, yung inyo pong anak ay nanay, ang hirap mag-college. Ang hirap po palang mag-aral sa kolehiyo. So kung pinanghihinaan ng loob ang inyong mga anak, sukat po nating idalangin. Kung minsan po, mayroong mga kamag-anak, mayroong mga kakilala na dapat nating ipanalangin dahil sila'y nanghihina. Hindi lang po sa kanilang kalooban, kundi marahil ay merong nararamdamang pisikal. Dapat po natin silang ipanalangin. Yung walang magagawa, yung mga nakakulong, yung mga nandoon sa ospital, ipanalangin po natin sila. At ang pinakahuli, ay tingnan po ninyo yung pinakamaliit. Sa ating pananalangin, makikita natin na huli yung ating mga pangangailangan. Dahil alam ng Diyos, bago nating hilingin ito, nalalaman na ng Panginoon, pwede po nating ipanalangin yung mga maliliit na bata, yun ang mga susunod na henerasyon, at ganun din naman, ipapanalangin po natin ang ating sarili, yung ating mga pangangailangan. Sa paglapit natin sa Panginoon, hindi na po kinakailangan maraming mabubulaklak na pananalita. Nauunawaan ng Panginoon ang damdamin ng ating puso, kaya kapag inilagag natin sa Panginoon, Kanya itong pakikinggan. At alam ko, kayo mga Bible study leader, napakagandang pagkakataon na sa meeting natin sa susunod na linggo, ay pwede nating samahan ang mga tinuturuan natin sa simpleng pananalangin. Pwede kayong magpaikot, magkakapit kamay, at pagkatapos ay sunod-sunod. Pagsisimula doon sa kaliwa o kaya naman sa kanan, paikot hanggang sa makabalik doon sa leader at kanyang isasara ito sa pagpapasalamat at manalangin. Nawa po ang inyong mga Bible studies, sisimulan ninyo sa pananalangin at tatapusin na naman sa pananalangin. At alam ko po, itong sandaling ito ay napakahalaga. Kaya nais ko kayong ipanalangin. O Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami dahil kahit sa ganitong kaparaanan ay makakapag-aral po kami ng iyong salita, pagpalakasan at malaman po namin ang kahalagahan ng pananalangin. Kung ang aming Panginoon Jesucristo
ay pinahayagang iyong mga salita sa mga alagad na siya namang itinuro at hanggang sa aming kapanahunan, ipinapahayag namin ang katotohanan patungkol sa aming Panginoong Kristo. Kaya nga po marapat lang na sandaling ito kami magdalanginan sa bawat isa. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nakikipag-ugnayan at nagbibigay sa amin ng mga pangungusap, pananalita na ayon sa iyong kalooban. Ito pong lahat ay hiling namin, samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, sa susunod pong pag-aaral, muli nating tatalakayin ang kahalagahan ng panalangin at marami pang mga lessons na ituturo natin doon sa ating mga Bible study group. Muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras. Bumabati po sa inyo ng magandang araw sa pangalan ng Panginoon.